So, silent B, dili niyo apilo nagbasa ang B. B. So, kanara inyo ang basahon. Lam. Sige, Lam. Kom. Bon. Bam. Bam. Tom. Tom. Wom. Dom. Dam. Lim. Nom. Nam. Nam. Climb. Clom. Ram. Ram. Lom. Lam. 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 Dom. Tam. 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 Sawa. Pinagsahon ako sila kung unsa sila ha. Asa inyo ganahan? Tagalog or Bisaya. sige na Tagalog. Sige Tagalog. Sige Tagalog. In Tagalog. Lam is saan ang lam? In Tagalog. Lobig. Tupa. Shit. Tupa. Paano siya ka na? Family na siya sa goat. Maganda ka lang. Kanang dagko kayo nga kanang balahibo gani. Kanang white gani. Wavy siya. Parang sa'yo. Comb! Unsay comb? Comb, Sheena. Comb. Unsay comb? Oh, sudlay. Bam! Bong. Bom. Bumba. Oh, bomba. Tom. Tom. Libingan o lugnanan. Pantheon. Wom. So, you live 9 months inside your mother's womb. May anak. O buntis. Yan, sinapupunan. Dam. Yung dumas. Dam is mo sa tanga na amang tingog gani. Lim is gan. Ang patiis, ang kuan. Dili. Ano? Ang patiis, pwede siya sa bukon. Then, nam. Manhit. Manhit ka na. Magantay ka na lang. What is Bisaya ni manhit? Wala na kay pati. Hindi na ka-hurt. Hindi na ka makapil ang hurt. Ba't hindi ka nakita? Manhit naman kayo. You're so manhit. So climb. Oh, ni Kat-Kat. Sa'yo pasagot ko yung set. Isa ipasagot mo. Waterline. Oh, kaswa ni Kat-Kat. Oh, manhit. Cram. Cram is ano magkaon gani kanya na yung mga tagak-tagak. Oo, mungko. Lam. Lam is tubo. Nakakuha siya tinta. Oh, na. Sip Tubo. na ni mo? Tubo ba? Tubo. Ang tubo ng kuwan. Dili tubo nga hanang kuan eh. Tanong ha. Tubo ba ka ng kuan? Sunshine. Ganun galing. ABC yan. Thumb. Thumbs up. Thumbs up. Sana ni Good. Good. Ay, kini unsala ni siya. In Bisaya. Dili. Dali pa na eh.
Isang turo. Kumangko ba? La. Bisaya. Kita gana kayo mag-trace para mag-Bisaya. Igig mo. Yan mo guys. Ala, di na mo. Dito ka ba lumukan sa inyong part of the body? Bisaya, Tagalog, or English? O, kung English, understandable kay nga di mo gani mo kabalo kay mo basa. Pero, in Bisaya, kabalo sud siguro mo, oy. Ila-ilahay niyo mga tudlo ha, inyong parts of the body in Bisaya ha. Magkasabot? Kasagot. Sige, mag-Bisaya ko parts of the body. Bantay bitaw. Kamoy mag-Bisaya ha, ako'y mag-English. How about sa eyes? Mata! Elbow. Ilok! Ha? Bunga ay kuan baba. Ha? Kilay. Elbow. Ilaw. Nose man na. Kani kanin kuan. Elbow. Ay. Oh, sa pangalan lang eh. Nang Siko. Oh, siko. Knee. Knee. Tuhod! Tuhod. Oh, tuhod. And how about the armpit or underarm? Kilkili. Ilok, ilok. Bisaya. Ilong. Lingon mo ko Bisaya, ilailahan yung parts of the body. Ang inyong stomach. Tiyan. Tiyan. Oh, yan. How about your shoulder? Tiil. Ay. Kani mo? Diretso na, baga! Oh, abaga. Kinchin is abaga. Students, tonight I will discuss about sentence and a part of the sentence. First, when we say sentence, is a set of words that has complete in itself, typically containing the subject and the predicate. So, ang sentence kuno in Tagalog is pangungusap. Na siya'y duha ka part, ang subject o ang predicate. So, subject is a person or thing that has been discussed or being described, which in Tagalog, that's paksa. So, next part of the sentence is predicate. When we say predicate, the part of the sentence or clause containing a verb and stating something about subject. So, ang predicate is, in Tagalog is panagore. So, ang subject, maoy giistoryahan. So, ang predicate, unsay gibuhat. So, nag-state siya. Ang verb na siya verb code. So, when making a sentence, it should be important. First, the first letter, it should be capital and end with period or question mark. So, importante yun ay kung maghimot tag sentence, ang first yun nga letter i-capital. Niya ang katapusan, na siya question mark or period. So, kasagaran yun, sa akong na-notice ka tong before na magpahimot tong sentence, gagmay, the small letter inyong gamiton. So, maghimot sentence, big letter, then butangan siya po o question mark or period. Depends sa sentence nga inyong gihimo. So, I have here example. First, the cat is sleeping in the sun. So, ang iring ko no na tulog sa init, sa subang sa adlaw. So, unsa may gistoryahan, kinsa man ang subject ani. So, ang cat. So, unsay gibuhat sa cat? Sleeping in the sun. O, mao na siya ang predicate. So, ang subject, mga gistoryahan, ang predicate, unsay gibuhat. Next, number 2. A boy is looking to hide himself during the rain. So, ang lalaki ko no, nangita og kapasilungan or kataguan sa iyang kagalingon sa panahon nga nag-ulan. So, kinsa man ang subject ani? Asa ang subject? A boy. So, a boy. Na unsa man ang boy? Looking Is looking to hide himself during the rain. So, third example, the laptop is placed on the table for charging. So, ang laptop kuno gibutang sa lamisa para i-charge.
Number 4, example. He hits his car with a pole while parking. So na, bangga, puno ang car with sa poste while padulong siya nag-park. So, unsa man ang subject ani? Insa man ang paksa? Hits. He. Diba ang subject siya man ang istoryahan. So, he. Na unsa? Hits his car with a pole while parking. Number 5. Japan is known as the technology hub of the world. So, ang Japan kuno na known kuno sa technology hub sa tibuok kalibutan. So, asa man ang subject ani? So, ang Japan. Next, ang kuan predicate is known. Ang known mao ni verb, di ba? Predicate na siya verb stating about the subject. Understood? Yes. Klaro? Ah. Okay.